Okay, topic natin ngayon, heart palpitations. Okay, bakit kumakabog ang dibdib natin? Yan, ha? Merong mga simpleng mga dahilan, di naman delikado, pero merong delikado. Okay, bilang cardiologist, linya ko po to. Palpitation, pag nararamdaman mo na yung tibok ng puso mo. Normally, hindi dapat nararamdaman yung tibok ng puso mo. Pero pag sa gabi, tahimik, nakahiga ka na minsan, mas nararamdaman mo. Pag merong palpitation, tinatanong ko lagi, nahihilo ka ba? Parang matutumba ba? Parang mawawala ng malay. Importante kasi yon. Pag yung mga palpitation na hindi delikado, wala na ibang sintomas. Palpitate lang, kabado lang, ganun lang. Pero oras na parang dumidilim yung paningin, hindi po magandang sign yon. Parang nahihilo, parang babagsak ako. Ibig sabihin, kulang na ng dugo sa utak. Pag nahihirapan huminga, hindi rin magandang sign. Pag sumasakit ang dibdib, chest pain, hindi magandang sign. Pag sinabi, hindi na ako makalakad isang konting lakad lang, hingal na ako, hindi na rin magandang sign. Yun ang mga sign na merong sakit talaga sa puso. So, yan po. So, maraming dahilan. Isa dito, pwedeng alak, pwedeng nervyos, pwedeng kape, pwedeng sigarilyo, or pwedeng may sakit talaga sa puso. Isa-isahin natin, ha. Ang normal heart rate ng adult, siguro mga 60 to 90 beats per minute. Yun ang normal. Kung mga 85 to 90, medyo mabilis na yan. Pag 100, halos top normal na yon. More than 100, mabilis na. Adult, 60 to 80. Pag bata, mabilis ang heart rate. Yung mga maliliit na baby, 110. Pag senior, bumibilis ulit 80 to 100 beats per minute. Siguro mas matanda, mas mahina na yung puso. So, mga 60 to 80 ang maganda. Ano ang mga dahilan? Number 1, pag-inom ng alak. Yung malakas na uminom ng alak, lalo na pag mga holiday o weekend, yung hindi naman sanay uminom, pwede kang magkaroon ng holiday heart syndrome. Ibig sabihin, biglang mabilis ang tibok ng puso, hinihingal, chest pain, may naha-heart attack dahil nasobrahan ng alak. Okay? Hindi maganda epekto ng alak sa puso. Hindi lang sa liver, pati sa puso. Yung mga babaeng nire-regla, pag malapit na regla nila, maraming nararamdaman, emotional, pero pwede rin mag-palpitate pag nagloloko yung hormones ng babae. Mga babaeng nagme-menopause, bumabagsak ang estrogen, nagme-menopause, nagugulo nervous system, mas nagkakasakit sa puso, mas mag-iingat sa puso ang mga menopause, pwede mag-irregular heartbeat din yan. Mga may thyroid problem, may problema sa thyroid, hyperthyroid. Pag malala na yung hyperthyroid, lumalaki yung mata, lumuluwa na siya. Exophthalmos tawag doon. So, pag tumaas yung thyroid hormones, nakikita to sa blood test, T3, T4 mataas, bumibilis ang heart rate, lumalakas ang tibok, pwedeng mag-heart failure. Kailangan magpa-check agad sa endocrinologist, may gamot sa hyperthyroid, mga methimazole. Delikado po to pag hindi ginagamot. So, maraming dahilan yung palpitasyon. Pwede rin na sobrahan ka lang sa kape. Lalo na kung kape mo, 6 na baso isang araw, o brewed coffee, ang tapang ng brewed coffee, 150 milligrams of caffeine. Depende. Energy drinks, ang lakas ng caffeine din. Okay? Soft drinks, medyo, iced tea, medyo, pero hindi ganun kataas. Tsaa, konti lang, hot chocolate, halos walang caffeine. So, kape talaga yan, nakakapalpitate. Meron ding marami kasing abnormal heartbeat Merong atrial fibrillation, hindi maganda yon. Yun yung mas nagloloko yung tibok sa puso, nanghihina yon. Yung kailangan makita ng cardiologist. Meron namang premature ventricular contraction, pakonti-konti lang yung abnormal heartbeat. So binibilang yan, bawat minuto, ilan ang normal na tibok, ilan yung abnormal. Pag wala pang 5 ang abnormal mo, medyo okay yon. Pero kung bawat minuto, 5, 10 ang abnormal heartbeat mo, hindi maganda yon. Papacheck tayo sa cardiologist. May gamot, may tableta, minsan meron pang minor operation para sa puso.
Sobrang stress, sobrang kabado, pwede rin naman mag-palpitate, pero dapat nawawala din yun eh. O, pag sobrang stress. Panic attack, sobrang nervyos. O, pero pag nervyos, palpitasyon lang, kinakabahan, nanginginig, pinapawisan, pero hindi ka dapat magko-collapse eh, di ba? Ito kasi ang issue. Ito ang pinaka-issue. Pag nag-palpitate kayo, kayong mga nakikinig, nagpa-palpitate ba kayo dahil nervyos ba una, kaya nag-palpitate? Naintindihan nyo? Hinahanap natin ano yung nauna. Ninenervyos ka ba? Marami ka iniisip na problema. Dahil marami ka iniisip, kaya ka nag-palpitate. Okay lang yun. Gamutin lang yung nervyos, walang problema. Bigyan lang pamparelax, patulugin, hinga malalim. Hindi nakakatakot. Walang sakit sa puso yun. Pero, kung nauna yung abnormal na tibok, na nanahimik ka lang, biglang bumilis ang tibok ng puso mo, umabot ng 150, nahihilo ka, bago ka ninervyos, syempre may naramdaman ka, kaya ka ninervyos, yun yung masama. Ibig sabihin, nauna yung sakit sa puso. Okay? Ang tawag dyan, minsan yung supraventricular tachycardia. Kaya kailangan alamin, kung panic ang una, panic lang. Okay? Diet pills, mag-ingat kayo sa mga supplement at mga gamot na basta-basta iniinom. Kasi meron diet pills na pampabilis ng metabolism. Para pumayat ka, pinapabilis ka eh. Pwede makasira sa puso, maka-high blood, at maka-heart attack, at magkakos ng palpitation. Arrhythmia, diet pills. Ingat po. Sigarilyo, sobrang lakas man ni garilyo, nakakapalpitate din. Bagsak ang potassium, hypokalemia, delikado po. Like si Doc Lisa, mababa potassium yan. Meron siyang kalium everyday, kalium tablet. So, pag mababa potassium, papa-blood test. Nangihina, nagka-cramps, mao-hospital. Mag-comment po kayo. Ang dami magko-comment dyan na hospital doc ako, bumagsak potassium, kala ko mamamatay ako. Delikado, nakakamatay, low potassium, sobrang pawis, kulang sa prutas, laging nagtatae, yun, nauubos yung electrolytes, potassium sa katawan. Kain ng saging or yung mga tablet na pampataas ng potassium. Irregular heartbeat, delikado po. So, pag nakita ng cardiologist na may problema sa puso, mabilis ang tibok, physical exam, ECG, Holter monitor, 2D echo. Yan ang mga test. Ang ECG, simple lang. Sine-check lang yung, maglalagay lang ng mga electrodes. Mamumula lang dito, pero walang delikado. Okay? Mga for 30 seconds, makikita yung tibok ng puso mo. Pero sandali lang, wala pang 1 minute. Holter monitoring, 24 hours, ikakabit itong ECG, iuuwi mo itong monitor. So, 24 hours, naglalakad ka, natutulog ka, umiihi ka, bawal maligo muna dito, mamomonitor. Mas maganda to, mahuhuli. Kasi minsan, mahuhuli yung abnormal na tibok sa puso. Minsan kasi yung abnormal na tibok, hindi naman mangyayari tuloy-tuloy eh. Minsan susumpong lang siya ng 3 minutes, tapos normal ka na ulit. Tapos susumpong na naman. Dito mahuhuli niya. Kasi dito, baka mamaya, normal ka ng 23 hours and 50 minutes, tapos merong 2 minutes na nag-ventricular tachycardia ka, delikado po yun. Pag gano'n, lalagyan ka na ng pacemaker plus. Oo, merong ikakabit na yun. Kasi pwedeng, ang problema sa puso, pag nag-abnormal yung tibok, pwedeng mamatay agad. Within 1 minute, patay yung tao. Ganun kabilis. Kaya mahirap ang cardiologist. Kailangan tama basa mo sa ECG, sa Holter. Oras na naglalakad, biglang babagsak yan kung biglang huminto yung puso. Pag huminto yung puso, tapos na ang usapan. Yun talaga. Yun ang ending. Holter monitor, 2D echocardiogram, ano po yan? Ultrasound sa puso. Titingnan lang yung laki ng puso, yung hugis, lakas ng tibok, maganda ba yung muscle na pagtitibok. Maganda to, makikita mo yung lakas ng puso, may heart failure, mahina ba yung puso, kumakapal ba yung puso, pero hindi mo makikita kung may bara yung ugat. Yung artery, kailangan cardiac catheterization yun. Cardiac cut. Naglalagay pa ng wire sa kamay o sa singit. Pero ito, may clue ka na kung may bara sa puso. Pag mahina tibok. Merong stress test.
alam niyo stress test, pang exercise to eh. So, minsan sa ECG normal, gagawin ng doktor, papatakbuhin namin yan, no? Papatakbuhin. Papagurin namin yung puso. Pag pinagod mo yung puso, doon lalabas yung bara. So, pinagod siya. Nahirapan yung puso, nag-abnormal yung ECG, lalabas dyan. Makikita, oy, pag habang pinapatakbo ng mabilis, doon sumasakit ang dibdib, doon nagbabara. Ibig sabihin, may barado yung puso. Yan ang mga test namin. Tsaka yung cardiac cath. May mga gamot, depende sa sakit. Maraming klaseng abnormal heartbeat, depende sa sakit. Meron ding operation na yung cardiac cath. At meron kung may bara sa puso, meron mga angioplasty at iba pang ginagawa. Para sa supraventricular tachycardia, ito yung isang abnormal na tibok na napakabilis, mga 140 yung heart rate, tuloy-tuloy siya, napakabilis, umaatake lang. May taong may ganitong sakit, minsan nakukuha ng home remedy, tulad ng pag-ubo. Ganun lang. Minsan nakukuha. Pag ginulat mo siya, minsan babalik sa normal eh. Yung normal heartbeat mo, biglang 140, mahihilo ka. Kasi sa sobrang bilis, wala nang dugo pumupunta sa utak, parang magko-collapse ka na, hihimatayin ka na. So, minsan iubo mo. Or iiri mo. Irihin mo, parang iiri ka. Kung di ka makairi, minsan pinipisil ang ilong, tapos sisinga. Sisinga ka, pero nakapisil ang ilong. So, walang lalabas na singa. Umiiri ka lang a few seconds. Bibilis yung heart rate, babagal yung heart rate. Gusto mo lang i-normal ulit yung tibok ng puso. Pwede rin i-relax. Okay? Kung nervyos lang naman ang problema, ito yung pinakawalang problema, di ba? Kung may supraventricular tachycardia, malalang sakit sa puso, cardiologist. Pero kung nervyos lang ang problema mo, di relax lang, chamomile tea, tigil alak, tigil smoking. Okay? Sana po nakatulong to. May idea kayo. Ano yung mga iba't ibang sakit na nagkakos ng palpitation? Merong delikado, merong hindi delikado. Pag hindi kayo sigurado, pa-check tayo po sa ating cardiologist. Maraming salamat po. God bless po.